Salamat sa Lord. Amen. All glory, all praise, and thanksgiving unto the Lord. Amen. At patuloy na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Are we ready, church? Amen. Yes. Salamat sa Panginoon. At kung tayo may mga notebook or yung Bible na nilagay natin sa footnote, ayan, tayo po ay maghanda at tunay na napakahalaga ng salita ng Diyos na ating mapag-aralan sa tuwi-tuwi na ng ating buhay. Amen, mga kapatid. At ang patuloy na pinag-aaral natin, ano ba ang nais ng Diyos o yung pangunguna ng banal na Espiritu na ating gawain, no? Habang tayo ay nabubuhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid, no? So, ang title nito is The Ministry of Reconciliation. Amen? So, ito po yung ating dalakaran, mga kapatid, na nais ng banal na Espiritu. The Ministry of Reconciliation. Ano po ba ang pagkakaunawa natin pag sinabing reconciliation? No? Ibig sabihin, pagtataling muli. Amen? Yung reconciliation, pag-uugnay muli. No? Kasi pag may nakita tayong or yan, sinasabing or repeat or again, yun po ang ibig sabihin noon. So, napakahalaga na ang mga tao ay makabalik loob sa Diyos. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Nais ng Diyos ang bawat tao ay makapagbalik loob sa Kanya. Sabihin natin, magbalik loob. Yan, sa Panginoon. No? 2 Corinthians 5:18, basahin natin. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ayan. Napakagandang translation sa Tagalog. Maging kaibigan rin niya. Pag sinabing maging, anong tense yun? Or is it present tense? Is it future tense? Ayan. Maging, no? Pag sinabing naging, past siya, no? Naging eh. So tayo, mga kapatid, binilang. Pag sinabing ibinilang, no? Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Ang sinasabi ng salitang yon, no? O yung pagbasa natin na yun. Tayo ay binilang, ibig sabihin, kaibigan na ng Diyos. So it's already happened, no? So, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. So, tayo po yung binabanggit doon dahil tayo yung mga tumanggap at sa Panginoong Kristo, kumilala bilang siya ang tagapagligtas, Diyos at hari ng ating buhay. Sabi doon, at tayo yung pinagkatiwalaan niya upang maglingkod. Servants, no? We're servants of God. Sabi doon, nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Yun po pala ang pangunahin, no? Na ating isa sa dapat natin ginagawa, no? As we share the gospel, pag tayo nagpapatotoo, no? Yung mga tao ay tunay na nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at sila rin ay sumasampalataya sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, mga tao ay makapagbalik loob sa Diyos. So, it refers to the work, no? Believers have been given. Sabihin natin, work. Meron po ba tayong dapat trabahuhin bilang mga Kristiyano? Yes. No? Hindi yung tayo yung naligtas, okay na yun, ligtas na tayo. Hindi. Niligtas tayo ng Diyos at nais ng Panginoon maligtas rin ang lahat. No? Pamilya natin, mga kaibigan natin. Kasi kapatid, ang langit at ang impyerno ay totoo. Many verses in the Bible, ang Panginoong Jesucristo mismo nangaral about hell, about heaven. It's real. No? So kung ito ay totoo sa atin, tayo sumasampalataya, ano yung dapat natin gawin? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Through Apostle Paul. Pinagkatiwalaan niya tayo, sabi, upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. No? Hindi porket tayo ay
halimbawa, merong ginagawa sa loob ng church, okay na yon. No? Actually, sa pagpapastor, ang preaching, kakaparanggot na parte lang yun ng pastor. Hindi dapat doon nakafocus. Nakafocus dapat sa manage kung paano humayo at gumalaw ang panambahan. Amen? So, doon ho yun. Hindi lang sa dahil, kabilang naman ako sa music ministry eh. Kabilang naman ako sa women's ministry eh. No? Hindi yun. The question is, tayo ba ay merong puso na magpagamit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, at ihayag sa mga tao ang katotohanan? At sa paghahayag natin ng katotohanan, siyempre, expected na natin na marami tayong mararanasan. There's persecution, no? There's trials, mga kapatid, sa paglakad sa pananampalataya. Pero, no, hindi yun hadlang upang ang mensahe ng Panginoong Kristo ay hindi ideklara. No? So, dapat lagi natin dinideklara ang katotohanan. Saan man tayo magpapunta, no? Tayo ay maging asin ng ilaw. Sabi doon, you can have a restored relationship with God through the Lord Jesus Christ. This is the good news. Amen? Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ang mga tao ay mapatawad at makapagbalik loob sa Diyos. Amen? That is our ministry. Ministry of reconciliation. To tell the world about Jesus, about His goodness, that He is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. No? And Jesus loves us. He so much loves us. No? Love the world, sabi nga, John 3:16. So this verse says, all this is from God. Ito'y galing. O ang lahat ng ito, ang gumawa nito ay ang lahat ay ang Panginoong Diyos. No? Sa English sabi, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So makikita natin doon, ni-reconcile tayo, no? Nakakapagbalik loob tayo sa relationship natin sa Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, at binigyan tayo ng gawain. Ano yung ministry na yan? Ministry of reconciliation. So, basahin natin sa Hebrews chapter 2, verse 17. Sabi doon, kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. No? Binabanggit dito ang Panginoong Kristo. We need reconciliation. No? The ministry of reconciliation involves the proclamation of the gospel at yung assurance that forgiveness of sin is available in Christ. Amen? Saan lang masusumpungan o matatagpuan ang tunay na kapatawaran mula sa Diyos? Sa Panginoong Kristo. No? Dahil siya yung talagang nagkatawang tao, no? Napasailalim sa kautusan. Christ is the end of the law. No? Christ is the fulfillment of the law. Dahil ni isa walang nakasunod sa batas, no? Ng Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siya mismo ang gumawa ng paraan upang tayo makapagbalik loob sa Kanya. Walang iba kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, yung kasalanan, yun ang naghihiwalay sa tao. Sa Diyos. So, kailangan may magbayad ng kasalanan. No? At walang ibang qualified na magbayad ng kasalanan kundi ang Panginoong Jesucristo. No? Na siya'y walang bahid ng ang anumang kasalanan. Because yung kasalanan is preventing us from having a relationship with God. But Jesus' perfect sacrifice on the cross made atonement for sin. Siya ang nagbayad. No? And brought harmony to mankind's relationship with Him. Tayo muli ay naayos yung ating relasyon sa Diyos. Nawala yung galit sa atin ng Diyos. Amen? Yung wrath of God. No? Pero sa maraming tao, nananatili ang galit ng Diyos. Bakit? Sa kasalanan. Mga kapatid. Pero nandun na nga, ino-offer na nga.
yung ang katawan ng Panginoong Kristo sa krus, no? Na nasatisfy yung talagang batas. Justice and mercy has been revealed on the cross. No? Grace has been revealed on the cross. Yun ay grasya. Tayo pinatawad sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Now, we can proclaim that people can repent. No? Kaya natin iproklama ang tao ay pwedeng magsisi, may pag-asa. No? Basahin natin Romans chapter 5 verse 10. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Sipin mo, friends of God. We are friends of God. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. This is the assurance that we are saved because of the Lord Jesus Christ. Amen? Ngayon, if you'll be asked, no, are you sure, 101% sure, when you die, you'll be with Jesus? Amen. Yes. Ayan o, ang linaw ng sinasabi. Dati tayong mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Wala tayong kapangyarihan sa kasalanan, sa ganang haring sarili. No? Ngunit tinanggap na niya tayo. Ang Diyos ang umabot sa atin. No? Sa maraming relihiyon, di ba, sa buong mundo, ang relihiyon ay talagang sinubukan nilang umabot sa Diyos. Pero ang sabi sa Biblia, wala ni isa. Amen? Wala ni isang tao matuwid. Wala ni isa. We all fall short. Mga kapatid. Lahat ay nagkasala. Ngunit, sabi doon, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Redemption. Tayo ay na-redeem, tinubos sa kasalanan. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Buhay ang ating tagapagligtas. Buhay ang ating Diyos. Colossians 1, chapter 1, verse 20 to 21. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Sabihin natin, ipagkasundo. Yan. No? Pagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inaalay sa krus. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ngayon, ikaw ay pinagkasundo sa Kanya. Ikaw ay kaibigan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Sipin mo, anak tayo ng Diyos. No? Yun ang pinaka magandang mangyari sa isang tao. Ma-born again siya. Maging anak siya ng Diyos. May panganak siyang muli in spirit. No? Sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Kristo. No? At makakamtan natin ang kaloob ng banal na Espiritu. So we need reconciliation with God because our relationship with Him was broken. Alam natin, no? Nalayo ang tao dahil sa kasalanan. God is holy and righteous and our sin separates us from Him. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2. At ang kasalanan, no? Dahil sa kasalanan tayo naging kaaway ng Diyos. Pero on the cross, Jesus took our sin upon Himself, satisfying God's justice. 2 Corinthians 5:19, ang sabi dito, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niya ipamalita ito. Sino yung kami? Kasama ba tayo doon? Yes. Lahat ng bahagi ng katawan ng Panginoong Kristo. Ang ating gawain ay ipamalita na alin? Na tayo ay tinubos
tayo ngayon ay binilang na mga kaibigan at hindi na tinatandaan ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil sa Panginoong Jesucristo. No? Kinuha ng lahat ng ating mga kasalanan. Isipin mo yun. No? Anyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. No? If you confess that Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords, diba? Tunay nga tayo ay na-reconcile sa Diyos. Amen, mga kapatid. This is a very, very good news na dapat natin ipamalita. No? Yung ministry of reconciliation. No? So ngayon, ayan po ang nais ng Diyos. God was reconciling the world to Himself in Christ sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya na tinatandaan ating mga kasalanan. Now we can be called God's friends. John 15:15. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Hallelujah! Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Karoon ng revelation sa lahat ng mga kaibigan ng Diyos. No? Tayo mga alagad ng Diyos. Kaya sabi Hebrews 2:11, si Jesus ang nagpapabanal. Ulitin ko, no? Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Praise the Lord. Walang iba. No? Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang Ama at ang Ama ng mga taong ito ay iisa. Ngayon, ikaw na ay anak ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. At ikaw ay pinapaging banal. Kaya't hindi niya ay kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Praise God. Amen. Di tayo kinahihiya ng Panginoong Jesus. No? Mas lalo dapat tayong sigasig, no? Na ipamalita ang mabuting balita ng Diyos. So those who have been justified through Him, Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan. Yan, yung reconciliation. Sabihin natin, ugnayan. No? Kanina, pagkasundo, yan, sinonimo yan sa ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba, no? Para kamangaraan ang ibinigay ang Diyos, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo na tayo muling maiugnay sa Diyos. Romans 5:9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Totoo ba ang puot ng Diyos? Yes. Galit ang Diyos sa kasalanan. No? Pero, bakit maraming churches they tolerate sin? No? So, dapat ina-address natin, no? Ang kasalanan. Kung alam natin ang isang kapatid, pinakita sa atin ng Diyos ay may ganoong pa rin pamumuhay, sabihan natin. No? Mula sa ating mga kabataan, sa ating mga adults, kaya tayo ay pinagtagpo ng Panginoon, pinag-isa ng Diyos bilang tayo ay kanyang iglesia. Amen. Upang sa gayon, matupad ang kanyang layunin na tayo mapaging banal. No? At ginagamit niya rin ang isa't isa sa atin upang maituwid at mapalakas tayo sa pananampalataya. Amen? So nakita natin, halimbawa, ating kapatid ay nalalayo o nagkakaroon halimbawa ng tawagin nating bisyo or what, no? Na talagang nakaka-apekto sa relasyon niya sa Panginoon. Burden yun eh. Siyempre, taas natin sa Diyos and then, gawan natin ang paraan. Hindi yung, okay na yun, ipag-pray na natin. No. Upuan natin, pag-usapan natin. No.
Kaya nga naglagay ang Diyos ng mga leaders pastors, diba, sa iglesia. Ngayon, kung hindi makikinig yung member, ay, hindi ka na accountable dun. But every leader must know their accountability. No? Na ipaunawa natin sa ating mga kapatid, alam mo ba talaga ang pagiging disciples? No? Seryoso ka ba talaga sa relasyon mo sa Diyos? O, okay na yan, nag-church naman ako Ano ba ibig sabihin ng pagiging born again? Born in spirit? True disciples? Nabanggit ka po ni Pastor Henry, no? Denying yourself. Taking up your cross daily. And follow Jesus. Yun tunay na disciples. Bakit? Sa marami pang churches, lahat ba na nasa loob ay disciples? Member lang. Member lang. Ano yung pinagkaiba, Pastor, ng member tsaka disciple? No? Siyempre, yung member, walang pagdideny ng self, no? Di yan nakikinig. Member, ano lang yan Parang attendee. Yan. Member, attendee. Pero pag ikaw ay disciples, meron kang burden, no? Na makipag-participate sa ginagawa ng Diyos. No? And the true disciples will also disciple others. Para malalaman kung talagang ikaw ay disciples of Christ. Paano mo malalaman? Yes, may malasakit ka sa kapatiran. Nagde-disciple ka. Nagpapaalala ka. Nagre-review ka, nagko-correct ka. In the correct way. In the right way. Na sinasabi ng Bible. No? Marami namang tamang paraan no? Pag-usapan, ganyan. Kung hindi siya makinig, may proseso ang Biblia. Magsama ka ng mga leaders. Kung hindi makinig, magsama ka pa ng kongregasyon. Kung hindi siya makinig, ayun. Di walang na. No? Kung halimbawa, ako po yung, hindi halimbawa, no? Ako yung tinalagang magpastor ngayon dito. Tama po? So kung ako yung tinalaga ng Panginoon dito at merong ibinigay sa akin ng Panginoon na vision na dapat natin gawin, tapos yung isang kapatiran hindi sumunod o hindi makiayon, anong tawag doon? No? Sabi, hindi mo kumbaga hindi mo binastos yung tao ang Diyos ang binastos mo. Kasi ang Diyos yung naglalagay dyan So kung sino nilagay sa yung leader at ikaw ay pinagsabihan, ang dapat submit to authority. Yun ang true disciple. Submit tayo. No? Para sa ganun, magkaroon ng reconciliation. Kasi hindi magkakaroon ng reconciliation without submission. Amen po, mga kapatid. Without submitting yourself, without admitting of your sins, there will be no reconciliation. Amen. So, ganun po, inaayos ng Lord ang bawat isa sa atin. No? Nang sa gayon, tayo ay humayo, magawa natin yung pinapagawa ng Diyos. No? Hindi tayo, busy sa mga kung anong mga bagay na walang kinalaman sa ministry of reconciliation. So, God has given believers the ministry of reconciliation. That is, He uses us to tell the world that they can be reconciled to God through Jesus Christ, our Lord. So, 2 Corinthians 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Amen? So, kung ikaw pala ay nagbabalita or nag-share ng gospel, sino yung nagsugo? Ang Diyos mismo, no? Sugo ng Panginoon sa Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sino yung nakikipag-usap kapag tayo ay gumagawa ng Ministry of Reconciliation? Ang Diyos, sa pamamagitan natin. Kasi sino gagamitin ng Diyos? E di tayo din.
Tama? Yung kanyang mga anak, yung kanyang mga kaibigan. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. No? Tapos sasabihin ng isang kapatid, okay naman ako eh. Wala namang problema. No? Yun ang akala niya. Na okay, na walang problema. No? Pero kapag in-address mo ang problema na dapat ayusin, you must submit. Amen. In accordance with the will of God. In accordance to the will of God. So, we are ambassadors. Sinugo, representante. We represent the Lord Jesus Christ. As though God were making His appeal through us. Sabi sa verse 19 nga, it describes the ministry of reconciliation as proclaiming the message of reconciliation. Ano dapat yung laging mensahe natin? Pagkasundo sa Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen? Kapatid, narito ako para pag-usapan natin kung ano yung problema na nais na ayusin ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo. No? In that way, kapag nagkaroon tayo ng confession, repentance, makapagbalik tayo sa Diyos. Amen. At makalakad muli tayo sa pananampalataya. Amen. So, kaya napakahalaga mga kapatid, maalaman natin yung message of reconciliation. No? Hindi yung tayo pa yung nag-start ng faction, ng rebellion. Amen. So, hindi ganon. Ang ating ministry ay ministry of reconciliation. No? Yes. Hindi tayo nag-start ng division or faction or rebellion. We are in the ministry of reconciliation. Hindi separation. Amen? So, totoo yun. Talagang sa ating paggawa or pag tayo nasa ministry of reconciliation, hindi naman lahat makikinig eh. No? Hindi naman lahat ng kinokorek, nagpapakorek eh. Pero hindi ka na accountable doon. Basta ginawa natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos, which is ministry of reconciliation. No, halimbawa, meron tayong kabataan, no, na nalululong sa pakikipagrelasyon sa unbelievers. Kapatid, mahal ka ng Diyos, ayaw ka niyang mapahamak. Hiwalayan mo yan. Sabi ng pastor yan, pag sa isip-isip niya, ba't pala desisyon to si pastor? Akala niya nangingialam na, totoo naman nangingialam na, akala niya in a bad way. Pero sa ministry of reconciliation, yun po ang nais ng Lord. Iiwas tayo. Napakaliwanag eh. Do not be unequally yoked with unbelievers. Maaari bang magsama si Baal at si Kristo? Hindi. Ang dilim at liwanag, hindi. So, pag napagsabihan na ganoon, ang true disciples ay magsasubmit. No? Magre-repent, magko-confess. At yun, doon siya makapagbalik lang sa Diyos. Amen? So, halimbawa, ang trabaho ng isang kapatid ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. No? So, halimbawa, online sabong. Kapatid, iwanan mo yung trabaho mo. Pinagsabihan ng pastor, iwanan mo yung trabaho, maghanap ka ng ibang trabaho. Malaki yung kita niya doon. Di ba? Ang totoong disciples of Christ, magsasubmit yan. Tupay ng Panginoon. No? Kasi totoo yun eh. Alam ba natin, ang tupa, di ba? Ang pinaka walang alam na hayop. Salitang pantao, no? Pinaka-tangang hayop. Sorry for the word. No? Pag pinainom mo siya, inom lang siya ng inom, walang tigil. Kain lang siya ng kain, walang tigil, hanggang di minawa. Tapos yung mata niya pa nga, pahiwal-hiwalay. Kaya kailangan talaga ng shepherd eh. Kailangan talaga ng mag-aalaga eh. Tama po, mga kapatid. So, ganoon tayo. Hindi natin alam. Diba? Kaya kailangan talaga ng shepherd. Magpapastol, magbabantay.
para lagi kang naroon sa Ministry of Reconciliation. No? Paunawa natin sa isa't isa yung pagiging tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Hindi lang basta tayo nag-church, no? Hindi lang basta tayo ay nag-share ng gospel. Yung true disciples, we are concerned to each and every one. No? So, ganun po ang sa Ministry of Reconciliation. Kaya, the message of reconciliation are to share the world. No, be reconciled to God. Share with the world. We are to tell people of the wonderful opportunity. Sabihin natin, wonderful opportunity. Yeah. Ano yung wonderful opportunity? Na tayong, lahat ng tao ay may pagkakataon na maging maugnay muli sa Diyos through the Lord Jesus Christ. No? Sa verse 21, basahin natin. Yan. Next. Hindi na na-type. So, hanggang doon lang. So, sabi doon, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Yun yung sabi sa verse 21. No? 1 Corinthians chapter 5, verse 21. Si Kristo ay nagbistulang sa Kanya ang siya ay makasalanan. No? Kahit siya'y walang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So the Ministry of Reconciliation is a big responsibility. Sabihin natin, big responsibility. Big responsibility. Ayan. So, nung ako po ay naatasang magpastor, is it a big responsibility? Yes. Yes. No? So, ganun eh. Pero, ang big responsibility, at the same time, big privilege. Privilege to, mga kapatid. Maglingkod sa Diyos, privilege. At kapag ikaw ay nasa conquest, pag ikaw ay nandoon, ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, andyan lagi ang gabay niya. At hindi lang gabay niya, blessings. Amen? Blessings, mga kapatid. Kasi maraming yung tinatawag na members, no? Yes, we all desire to be blessed by God, tama? No? Pero may ginagawa ba tayo? Gusto ko bang paunlarin ng Panginoon? Yes. Para saan? Para sa sarili mo? Hindi. For the advancement of the kingdom of God. Amen? Kasi kapag mga ganyang topic, akala na, prosperity gospel, pastor. Hindi. Kaya ka pinapaunlad ng Panginoon, may purpose yan eh. Hindi yan para sa'yo. Para yan sa kingdom of God. Advancement of the kingdom of God. Kapag ikaw ay nandun sa conquest, pag sinabing conquest, yung Ministry of Reconciliation, ginagampanan mo yung gampanin mo bilang disciples of Christ. No? Andun lagi ang provision ng Panginoon. God will always provide. If you take care of God's business, He will take care of you. Ano ba business ng Panginoon? Kaluluwa. Kaya tayo, nangangaluluwa tayo. Amen? Yun ang business ng Diyos. Maligtas. Ma-reconcile ang mga tao. Kung nandoon tayo sa business na yon, by the power of the Holy Spirit, by the grace of God, i-bless ka ng Panginoon. Laging nandiyan ang blessings. Hindi na sa'yo mabigat yung magbigay, mag-contribute, magkusa. Hindi mabigat sa'yo yun. Bakit? Andiyan ang Lord eh. Nandiyan kay ang Lord na magpo-provide kasi alam niya kailangan yan dyan. Amen. Una lang sa lahat, yung puso, yung motibo, titignan ng Panginoon. Diba? So, it's a big responsibility maglingkod sa Diyos. At the same time, it's a big privilege. No, mararanasan mo talaga yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. No? So, ganun ho yun. Ako, meron akong pamilya, and then, nagmamanage pa ako ng team, trabaho, ng mga tao, and then, disciples pa tayo dito, di ba? Prepare tayo ng planning, mga ganyan.
prepare tayo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Diba? Malalaman mo, somehow nakapagod physically, pero hindi eh. Satisfaction eh. Amen. Yung doon ka dinisenyo ng Panginoon. Diba? Yung iyong kaluluwa ay talaga na pupuspos. Amen. So do we want to be filled with the Holy Spirit? Diba? Yun yung nais natin. Yung talagang mapuspos tayo ng banal na Espiritu. So, gawain natin yung pinapagawa ng Diyos. Ministry of Reconciliation. This is a big responsibility, mga kapatid. Making His appeal through us. The ministry we've been given to turn hearts toward God is urgent and it is vital. No? So, halimbawa, ikaw ay in-assign. Kapatid, ikaw ang mag-share. Ang sasabihin, Yes, Lord. Pas muna ako. Si ano muna, magtuturo. Siya muna. No. Pag-share pa lang yun yung pag-share kapatid sa loob ng church. Kung titignan natin sa Biblia, sa mga early church, that's normal, that's very normal. No? Pero bakit sa maraming churches parang, di ba? Hindi. So, let us normalize testimonies, di ba? Sharing the gospel, devotion, normalize yan. It's true disciples. No? Nasabi mo, disciples of Christ ako. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Yung pagbabasa, normal yun. So, disciple Amen. So, it's truly a matter of life and death, mga kapatid. Itong ministry of reconciliation. It's a matter of life and death. Isipin mo, isang tao hindi makatanggap sa Panginoong Kristo habang buhay na siya sa impyerno. Isipin mo, ganun. Ganun ang mensahe. Ganun kabigat ang responsibility ng church. No? Kaya okay lang mapagod tama? Mapagod tayo dito. Gawin natin ito, doon na natin. Diba yung paglilingkod sa Panginoon, mapuyat, ito, doon na natin. Diba? Ibigay na natin sa Diyos. Because after all, we belong to God. We are created for God. So para kalimitong mga to, ito sa Diyos. Lahat. Ka magre-reserve. Amen? So ano ang pinapagawa ng Lord? Sige lang. Go tayo. It's a big responsibility and it's a big privilege. So, kaya alam niyo maraming sinasabing follower daw sila ng Panginoong Kristo. Hindi nila nararanasan. No? May talagang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Wala ka naman sa Ministry of Reconciliation Attendee ka lang. Gusto kong mag-bless. Diba? Wala ka naman. Puro ka pa reklamo. Diba? Iba yung mindset mo. Puro ka po na sa ibang, diba? Wala ka sa Ministry of Reconciliation. So kung gusto nating maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu, pagkilos ng Diyos sa ating buhay, doon tayo sa Ministry of Reconciliation. Last 2 verses, John 16:8. Ephesians 4:1 muna tayo, mga kapatid. Sabi doon, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Next. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, pagdating ng banal na Espiritu, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang magre-reveal sa atin. So we must share this message of reconciliation in love. May pag-ibig. No? Jesus is the one who saves and the Holy Spirit is the one who convicts the world of guilt in regard to sin. John 16:8. Sabi doon, 16:8. Yan. Ayan, nabasa na natin. Yet, we have been given the privilege of being ambassadors of Christ. Yun po ay pribilehiyo, tayo mga ambassadors of Christ, or for Christ. Every believer plays a part in this ministry of reconciliation. May tagapagtanim, sabi sa 1 Corinthians 3:7. Basahin natin.
Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Tama? No? Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. So sa ating mga mananampalataya, meron kang part. Baka ikaw yung magtatanim, yung isa yung tagadilig, no? Pero lahat ng iyon ay mahalaga, at ang pinakamahalaga ay yun ay para sa Diyos. As we proclaim the gospel, we act as peacemakers, and God blesses such. So tayong nasa Ministry of Reconciliation, hindi tayo nagpapasimula ng gulo, o ng away, o ng chismis, no, hindi ganun. So we tell and live out His message of reconciliation, live our change. Lives are changed, and God gets the glory. So pag nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay, ang Diyos ang maluluwalhati. Amen. So, yan po ang ating topic sa hapong ito, the Ministry of Reconciliation. Tayo po yung manalangin. Father God in heaven, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po ay malayang nakapagpuri sa iyo at nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin na patuloy na ilagay mo sa aming puso, Panginoon, mga dapat namin na gawin, Panginoon, na kami ngayon ay nasa Ministry of Reconciliation, nasa conquest, Panginoon, na declaring your praises, nasa conquest, Panginoon, na making disciples, Panginoon, and truly, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang lahat ng gumagawa ng mga bagay nito sa aming buhay. Let your will be done, Lord God. May you continue to fill us with your Holy Spirit and continue, Lord, to lead us in the path of righteousness. At ang kalooban mo, Lord, ang mangyari sa lahat ng panahon ng aming buhay. We give you all praise, honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.